Umaasa ang mga residenteng nakatira malapit sa isang ilog sa Mandaue City sa Cebu na matatapos na ang ipinapagawang flood control project sa lugar para maproteksyonan sila laban sa pagbaha. Nanindigan naman ang lokal na pamahalaan na ipapa-blacklist ang mga kontraktor ng DPWH kung merong mga hindi nasunod o substandard na kalidad ang mga istruktura. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Isinampay at ibinilad sa init ng araw ang karamihan sa mga damit ng pamilya ni Jordan. Nasira ang kanilang bahay at marami sa kanilang kagamitan ang hindi na mapakinabangan pa. Ito'y matapos rumagasa ang baha sa kanilang lugar ilang araw na ang nakalilipas sa Barangay Tingob. Yahay ubakwit kay kusog mong tubig o, sug kayo. Mga tao, yahay nas babaw. Naging leksyon naman para kay Michelle ang mga pagbahang nararanasan nila sa tuwing umaapaw ang tubig sa ilog. Kaya naman, nakahanda na ang kanyang bag na may lamang mga damit at mahalagang papeles. Namibag nga nanay sa ninadaan, papilis na mo nang gianda mo na bitbito nagmagbaha ditso na bakwit. Ipangsangat na lang ng uban nga mga gamit nga kanang possible nga di pa abot sa baha. So nakapangandam na ka? Nakuha na yun, na-leso na sa mga niyaging baha. May isang hiling lang si Michelle at ng kanyang mga kapitbahay. Ang mahuman ang flood control, kay mas mo kuan jud ang tubig nga, diretso na jud siya ba, wala na kanang agang sa mga kanang kuan. Dili na makakuha ng mga kanang gapnod nga dagko kay sanan. Kuyom sa gugay mi diri maigo mi sa mga gapnod nga dagko kay ng mga kahoy. Isang flood control project ang kasalukuyang ginagawa ng Department of Public Works and Highways 6th District Engineering Office sa lugar. Tinatapos na rin ang isang bahagi ng riprap na bahagyang nasira matapos malihis ang tubig baha sa likod na bahagi nito. Humihingi naman ang pag-intindi ang ahensya sapagkat ang mga pagbaha ay naidudulot ng maraming dahilan. Marami din pong factors. Yung nga po ang hiningi po natin sa taong bayan, siyempre po, isa lang po ito sa engineering intervention, ang pagsasagawa po ng ating struktura. However, yung participation po ng karamihan sa ating tao, ang kailangan po ma-strengthen. Yung collaboration po ng ating LGU sa representation po ng ating constituents po sa pagdisiplina, sa pagkaayusan or sa sanidad. So, ito po ay nagiging epekto lang po ng isa sa magiging sanhi ng failure ng ating mga infrastruktura. Kung hindi ho natin mapigilan na magkaroon ng maraming obstruction due to waste. Patuloy naman ang declogging operations effort sa mga ilog at drainage systems na isinasagawa ng LGU ng Mandaue City. Ngunit, nanindigan ang alkalde ng lungsod na ipapa-blacklist ang mga contractors na masasangkot sa mga maanumaliyang proyekto o transaksyon. Ipa-blacklist gina nato sila. Di ba? Again, sa city wala pa man nga ang sa bantayan nato sa national man, lain-lain man, mo sa to'y panawagan ni Kong Lollipop kung sa hibawaan gani na dili standard ang ilang gibuhat wa mosulod sa specification sa design, ipa-blacklist na sila. Sa mga nagdaang araw, naging mainit na usapin ang patungkol sa flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngunit para sa mga residenteng nakatira malapit sa mga ilog, gaya nitong sa Butuanon River, isa itong solusyon na makatutulong sa kanila na mailayo sila sa kapahamakan at pinsalang dala ng baha. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.